blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 257 of 365 daily devotion with Bible Character Edition. And today is August 14, 2026 and yung title nitong devotion natin is God Holiness. Yung character natin is still si Prophet Zechariah and yung discussion is about the last two verses of chapter 14 which is the verses 20 to 21. And it says sa Tagalog, sa harap na iyon, sa araw na iyon, ang mga kampanilyang palamuti sa mga kabayo ay susulatan ng ganito, itinalaga kay Yahweh. Magiging sagrado ang lahat ng lutuan sa templo tulad ng palanggana sa harap ng altar. Lahat ng lutuan sa Jerusalem at Juda ay magiging sagrado para kay Yahweh upang magamit sa lahat ng paghahandog at mawawala na ang mga mangangalakal na sa templo ni Yahweh. And dito sa Book of Zechariah, kung babalikan natin sa mga naunang verse pa lang, ay yung book ay nag-start with karumihan, defile, na dinidefile ng mga tao itong si Yahweh. Kahit nga si Zechariah, na siyang priest, yung priest sa kanila with position niya, ay meron siyang vision na siya ay nakasuot ng unclean clothes. Meaning, ay meron siyang pagkakasalang ginagawa. And now, the ending of this book is about kalinisan naman. It is holiness, which pertaining to Jesus Christ. Kaya nga dito sa ating katuruan, number 1, God through temple will be made holy. Temple it is the church. Pero ang church nung dumating si Jesus Christ, hindi na ito isang establishment, kundi tayo, mga sumusunod kay Jesus Christ. Tayo bilang ginawang templo ng Panginoong Jesus. Ginawa tayong banal at pinaging banal sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Tayo ay ginawang malinis sa harap ng Panginoon at patuloy na nililinis sa tulong na banal na Espiritu. We are made holy. Katulad dito sa verses na binasa natin, even the smallest thing, the ordinary thing, ginawang holy ng Panginoon. Kaya sa point number 2 natin, even ordinary things will be made holy. Before, ang holiness ng Diyos ay nasa templo lang, nasa kaparian, pero nang iniaalay ni Jesus Christ ang kanyang sarili, nasira yung division na yon doon sa sacred and not so sacred. Dito nga sa verse 20, sa araw na yon, ang mga kapanilyang palamuti sa mga kabayong pandigma ay susulatan ng tinalaga kay Yahweh. Magiging sagrado ang lahat ng lutuan sa templo. So even the ordinary things is sacred for the Lord Jesus. Pati ang mga ordinaryong bagay ay ginawang banal ng Diyos, tinalaga kay Yahweh. Ayun nga sinabi dito sa verse 21, ito ibig sabihin nito ay hindi na lang sa templo magkakaroon ng holiness, kundi sa lahat ng nation naging extended kasi nga 'di ba dito sa Jerusalem at Juda ay magiging sagrado para kay Yahweh. So dahil kay Jesus Christ, umabot sa atin yung pagiging holiness. Holy. We are become holy because of Jesus Christ. And point number 3, there will be no longer a distinction between the sacred and the secular. Ayun nga, dahil kay Jesus Christ, tinanggal niya yung division ng mga tao doon sa pagkakaroon ng holiness and not so holy. This is the reason of lordship of Jesus Christ over all thing. Wala nang hindi sagrado sa Panginoon. Halimbawa, sa ating panahon ngayon, your weekdays and weekends, parehong sagrado yan sa Diyos. Hindi na lang ipaglinggo sa church para kay Lord, your house as well. Hindi na to yung sa church ka lang magsa-service. You have to do a service for God even nasa bahay ka lang ninyo. Serve everywhere with love as your reverence to God. In every area, lahat pwedeng mag-worship sa Panginoon. Even sa small things, pwede mong i-offer sa Panginoon dahil lahat ay ginawa ng banal ng Panginoon. Kaya nga dito sa ating katuruan, ay sa ating pag-apply sa buhay natin, number 1, offer yourself to the Lord as holy. Ikaw ay ginawang banal na rin ng Panginoon. So that, offer yourself, ibig sabihin kasi ng holy, it is dedicated to the Lord, separated to the Lord.
The whole world is God's sanctuary. Your work, your home, all the resources that God blessing you, dedicated to the Lord. Walang sa atin dahil lahat ng to ay ni-redeem ni Jesus Christ so that kailangan nating ibalik ito sa Kanya. And sa pangalawang pag-a-apply, glorify God even in our ordinary activities. Sabi nga dito sa 1 Corinthians 10 verse 31, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin nyo ito ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ayun yan kay Apostol Pablo. Kaya pagbutihin mo palagi sa mga ginagawa mo. Even people do not appreciate you, na-appreciate ka ng Panginoon. Small thing matters to God as well. Work with love and not just by passion. And lastly, treat all things as redeemed in Christ. Ito nga yung sinabi ko kanina. Ang tinubos ng Panginoon, hindi lang tayo, kundi pati mga bagay na ating hahawakan. Kaya lahat ay dapat nating ialay sa Kanya. Lahat ng tinubos ng Panginoong Hesus, meaning ito ay para sa Kanya. Gamitin natin to honor and make His name glorified through our life. Sabi nga dito sa Romans chapter 11 verse 36, for Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory forever and amen. And now para naman sa ating reflection, why should we treat everything we have as redeemed in Christ? And before finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray everybody. Heavenly Father, thank you for bringing us Jesus Christ, Lord God, na siyang naging dahilan, Panginoon, na makapag-alay kami, Panginoon, sa iyo, Panginoon, at ginawa mo kaming holy, Panginoon, because of Jesus Christ. Help us, Lord God, to be your living sacrifice, Lord God, here on earth, Lord God, at papurihan ka at parangalan sa aming mga buhay. Help us, Lord God, to honor you even in the small activities we have, Lord God, we did, Lord God. Help us, Lord God, to point other people towards you, and marami ka pa po sanang maabot even in this devotion, Lord God. Alam po, Panginoon, ikaw na ang bahala sa amin, manguna at madakila sa aming mga buhay. We ask for your provision, Lord God, and as well for forgiveness for sometime we fall short, Lord God. And lang po, in Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. At ayun na po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.